Ano ang kailangan para sumali ang Saudi Arabia sa laban na ito? Sa totoo lang, wala pang tiyak na sagot kung kailan papasok ang kaharian ng Saudi Arabia sa labang ito o kung kailan o ano ang magpapasimula ng reaksyon ng Saudi Arabia. Meron, at pumasok sa labang ito dahil gaya ng nakikita natin, ito ay parang domino effect. Sunod-sunod ang mga pangyayari, hindi natin talaga maisip kung paano magaganap ang lahat ng ito. Kung magpapasya ang mga Saudi na pumasok ng todo sa mga digmaan ito, tiyak na ang Iran ang pinakamalaking talo. Gagamitin ng Saudi Arabia ang kasunduan nila sa depensa sa Pakistan at gagalaw ang buong mundong Arabo at Muslim. Pinag-uusapan natin ang mahigit 50 bansang Muslim na may iisang layunin, ilagay ang Iran sa tamang lugar nito. Kaya ayaw nating madamay sa digmaan at nais natin ng pampulitikang solusyon sa anumang sitwasyon. Walang duda na pinakamainam ang resulta kung kusang loob isusuko ng Iran ang tatlong pamunahing hinihingi. O kaya mga pangunahing issue na ito ay ang mga milisya, ang mga ambisyong nuklear at pati na rin ang mga ballistic missile. May paraan kaya para maibalik ng mga Amerikano at Iranian ang reputasyon ng Iran at matugunan ang tatlong hinihingi ng hindi lubos na sumusuko. Iyon ay tiyak na magiging pinakamagandang posibleng senaryo sa lahat. Nabanggit mong magsisimula ng bilateral na relasyon sa Pakistan, isang bansang may armas nuklear. Oo, totoo at naisara na natin ang kasunduang ito sa Pakistan. Ito ay isang kasunduan para sa mutual na depensa. At ibig sabihin nito na yon ay literal na may nuclear umbrella ng Pakistan sa ibabaw ng Saudi Arabia. Pinahahalagahan namin ang Pakistan, pero hindi ibig sabihin na lalayo kami sa aming mga estratehikong kaalyado gaya ng Estados Unidos, Europa at iba pa. Hindi, sa katunayan, pinalalawak lang ng Saudi Arabia ang kanilang mga relasyon. Estratégicas. Ang Pakistan ay palaging matatag na kaalyado at kapartner ng kaharian ng Saudi Arabia. Ang nangyayari sa Pakistan ay nakakaapekto sa amin, at ang sa Saudi Arabia ay nakakaapekto sa mga Pakistani. Sa tingin ko, tulad ng sabi ko, ayaw ng Iran na seryosong makisali ang Saudi Arabia sa digmaang ito. O ito ay isang babala para sa Iran. Oo, lubos akong sumasang-ayon dyan at naniniwala ako na ang mga rasyonal na tao sa Iran, kung meron mga rasyonal na tao doon, ay lubos na mulat at nauunawaan na hindi dapat makipagdigmaan ang Saudi Arabia sa Iran dahil ito ay literal na magiging sakuna at lubos na mapanira para sa buong reyon ng Iran. Kaya kung sinasabi mo yan, alam mo halos wala ng interes na makipag-usap sa Iran ngayon. At mukhang ayaw ng Saudi Arabia na masangkot sa sigalot na ito. Kailangan mo lang tanggapin yan. May magandang kasabihan ang tagapagtatag ng Saudi Arabia noong 1920. Kaya ang pinag-uusapan natin ay 100 taon nang nakalipas. Malinaw niyang sinabi na ang buhay ay di lumalaban sa patay. Ano ba talaga ang gusto niyang ipahiwatig? Ito ay ang ideya na ang konsepto ng pagpasok sa isang laban-laban sa isang tao na wala nang mawawala sa totoong sitwasyon ay nagiging isang bagay na lubos na hindi kapakipakinabang. Sa palagay ko, ginagawa ng kaharian ng Saudi Arabia ang lahat para manatiling kalmado. Alam natin na hindi talaga atin ang digmaan na ito. Estados Unidos ang nagpasimula nito. Nirerespeto natin ang Estados Unidos at nais din natin ang pinakamabuti para sa kanila. At naniniwala kami na ang pambansang seguridad ng Estados Unidos ay isang ekstensyon ng pandaigdigang seguridad at na ang pambansang kasaganaan ng Estados Unidos ay isang ekstensyon ng pandaigdigang seguridad. Kasaganaan sa pananalapi at EBP. Kaya, maaaring tapusin na ni Pangulong Trump ang digmaan sa lalong madaling panahon. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit nag-aatubili si Pangulong Trump na ipagpatuloy ang matagal na digmaan. Isa na rito ang World Cup na gaganapin sa loob ng 2 buwan. At ang pangalawa ay ang halalan para sa Kongreso, ang midterm elections, at iba pa sa Nobyembre. Kaya maring iniisip talaga ng Estados Unidos na itigil muna pansamantala ang digmaan. Maaring magkaroon ng ikalawang round matapos ang lahat ng malalaking kaganapan bago matapos ang taon. Pero hindi natin alam at hindi rin natin alam kung paano tutugon ang mga mamamayang Iranian sa lahat ng mga pangyayaring ito sa loob ng kanilang bansa. Dahil, tulad ng sabi ko, kalahati ng populasyon ay nasa ibaba ng poverty line.
Sa palagay ko, lalo pang magdurusa ang karamihan sa mga Iranian sa paglala ng sitwasyon. Labis naming ikinababahala, hindi lang para sa amin, kundi pati sa mga Iranian na hirap na yon, na ginagawang bihag ng kasalukuyang rehimen ng Iran. Naintindihan ko ang galit laban sa Iran. Pero may galit din ba na nakatuon sa Estados Unidos? Sa pananaw ng Estados Unidos? Sa prinsipyo, walang sinuman talaga ang maaring magtanggol. Ang Iran. Sa diwa na hindi namin hiningi ang digmaang ito naglabi kami sa Estados Unidos para hindi simulan ang digmaang ito. Ngunit sa huli, Iran pa rin ang pangunahing sanhi ng kaguluhan sa rehiyon at mundo. Pinag-uusapan natin ang Iran na matagal nang nagre-recruit ng milisya sa gitnang silangan, Saudi Arabia at sa Golpo. Nasa unahan sila sa pagtanggap ng mga gawaing nagdudulot ng kaguluhan mula sa rehimen ng Iran, maging sa Yemen, sa pamamagitan ng mga Houthi o sa Hezbollah sa Lebanon. Kasama rin noong sinuportahan nila ang rehimen ni Bashar al-Assad at lahat ng iba't ibang milisya sa Iraq. Kaya hindi nahihiya ang rehimen ng Iran na sabihin sa mga tao na andoon sila para ipalaganap ang revolusyon nila. At ito ay talagang nasa kanilang mga plano, sa konstitusyon nila. Kaya ang ideya ng Estados Unidos na makipagdigma laban sa rehimen ng Iran, sa totoo lang ay may katuturan. Lalo na dahil pinag-uusapan natin ang isang bansa na wala pang mga sandatang nuklear. Kaya, isipin mo ang mga gawain at asal ng Iran. At kung paano ito magiging mas mapanganib pa o higit pa kaysa dati kung makakakuha sila ng bombang nuklear. Dahil dito, masasabi kong nag-aatubili ang mga Saudi na suportahan ang pagsimula ng digmaang ito. Pero kasabay nito, lubos na maintindihan na ang rehimen ng Iran ay hindi pinayagan na maging produktibo ang pampulitikang dialogo. Laging ipinagmamalaki ng mga Iranian na ginagamit nila ang oras para sa sariling kapakinabangan. Kaya lahat ng usapan at diskusyong pampulitika na naganap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, maging sa Oman, Switzerland, Vienna at iba pa, hindi naging matagumpay ang mga ito. Bakit hindi naging matagumpay ang mga yon? Dahil palaging ipinagpapaliban ng mga Iranian ang problema at ginagamit ang oras para sa sarili nilang kapakinabangan. Naghihintay lang sila na matapos ang termino ni Trump para makabalik sila sa dati nilang mga gawain. Kaya, Nakakamangha talaga kung gaano kabilis magbago ang mundo. Papasok na tayo sa 3 linggo ng digmaan. Ano na kaya ang mga pagbabago sa bansa matapos ang 2.5 linggo? naniniwala ako na ang kaharian ng Saudi Arabia ay nakaranas na ng mas malalalang sakuna noon tulad ng pananakop ni Saddam Hussein sa Kuwait. Tulad ng iba't ibang mga labanan sa rehiyon, napakaraming uri ng digmaan na naganap sa paligid ng ating lugar. At ang kaharian ng Saudi Arabia, kasama ang mga kaalyado nitong kanluranin, ay pinigilan ang komunismo noong una, magkakasama, at nilabanan din ang terorismo, magkakasama, at nagtrabaho para patatagin ang pandaigdigang merkado ng enerhiya, magkakasama. Kaya, ang Saudi at iba pang mga bansa sa GCC pagdating sa pagbibigay ng lohistika, pantalan at paliparan. Alam natin na ang Saudi Arabia ang kasalukuyang tanghing bansa sa GCC na nagpapatakbo pa rin ng sarili nitong mga paliparan at pantalan. May mga barkong umaalis sa kipot ng Hormuz at may mga papuntang dagat na pula. Nasaan ang mga Houthi? Ang mga Houthi. Naniniwala talaga ako na nagsimula na silang mapansin na ang Iran ay hindi na mananatiling eksaktong katulad ng dati nitong Iran. Kaya napansin nilang wala na talagang pampulitikang pakinabang para sa kanila. Sa layuning sundan at kopyahin ang mga aktibidad at gawain ng Iran sa rehiyon, sino ba ang makakaalam? Hindi ako, baka kagustuhan ko lang yon. Pero naniniwala akong posibleng lumitaw ang mga Houthis bilang isang grupong Yemeni at hindi lang bilang isang milisyang suportado ng Iran. Hindi lahat ng baraha nasa Houthis. Kung atakihin nila ang mga barko sa dagat pula, lalo pang lalala ang problema. Tiyak na tiyak, sigurado. At makikita natin na ang pangunahing layunin ng rehimen ng Iran
ay gamitin ang lahat ng kanilang mga kaalyado para pinsalain ang pundasyon ng pandaigdigang ekonomiya. Na siyang daloy ng enerhiya, kalakalan, at iba pa. Bakit nila ginagawa ito? Dahil gusto nilang maranasan ng mga taga-kanluran, ng mga Amerikano, ng mga mamamayan, hindi lang ang umalis, kundi maramdaman din ang bigat ang gastos ng digmaang ito. Kaya maari nilang pilitin ang mga Amerikano at mga Europeo na pilitin ang kanilang mga gobyerno na itigil ang digmaang ito. Sa totoo lang, kabaliktaran ang magiging epekto nito dahil sa tingin ko ay hindi ito gagana ng ganoon. Dahil makikita natin sa ngayon na ang rehimen ng Iran ay pinapatunayan sa sarili nito, sa rehiyon at sa buong mundo. Na ito ay isang bansang hindi mo mahuhulaan, na hindi mo talaga mapagkakatiwalaan sa kahit anong paraan. Ok, Salman, obrigado.